course. Now we have last question from Mr. Naz Tabares of Pelicula Media. Hello. Sa New Clashers naman, kumusta yung experience nyo sa competing in the clash stage so far? And may pressure ba since may mga more experienced na clash backers kayong kalaban? Sa lahat ng 12. Pwede po. Kumusta yung experience sa clash stage so far competing? And may pressure ba since may kasama kayong mga more experience sa clash backers? Ayan, thank you po. Ayun po, ako po personally po, since ayun nga, pangarap ko talaga na makatugtog sa stage. Pangarap ko na matupad yung talagang iniing ng family ko po since ayun nga, may mga struggles and circumstances po. And ayun po, experience ko po sobrang pressure, kaba, since I'm a student po and ang hirap pong pagsabayin ng studies and passion kung tingin mo na parang yung isa parang unbalanced kasi nga iniisip pa na parang, eto ba, may makukuha ba akong, dito matutupad ko ba to? Eh, may mga takot po, ayan po, sa akin. Personally, natatakot po ako kasi hindi ko po alam yung mangyayari. Pero, thankful po kasi binigyan po kami ng The Clash ng pagkakataon na mapakita po yung mga talent po namin, yung mga kakayahan po namin, and sa amin po ng mga new clasher po, sisiguraduhin po namin na gagawin po namin yung best po namin. Ayun po, thank you po. Hello po everyone, I am Maureen Pimenta. And yung experience ko po sa The Clash, since noong una-una po talaga, hindi ko na-expect na makakapasok ako kasi parang nagdadoubt pa po ako na sabi ko, bakit ko ba itutuloy? Hindi naman ako mapapasok sa callback. Sa hina ng boses ko, mapapasok yung gantong voice. Eh, sa napapanood ko sa The Clash, syempre, mga bakbakan talaga mga boses dyan. Pero habang tumatagal, parang tinatry ko lang ng tinatry, nakapasok talaga ako. So yung experience ko, sobrang unexpected. And habang tumatagal siya, parang lalong kinakabahan kasi mas maraming pressure, mas maraming challenges na bago dumadating. Pero natutunan ko pong i-enjoy yung The Clash dahil hindi lang po sa, yun nga po yung mga staffs na mababait din, yung mga clashers po, yung old at new clashers, sobrang po nila, welcoming nila sa amin and naging friends po kami. Yun naman pong sa mga clashbackers po kung may pressure. May pressure po nung una. Pero along the way po, sobrang naging friends na po ako sa kanila and na-attach na din po ako. So para pong mas malulungkot pa ako na mapapahiwalay ako sa kanila kung sakali. Yun po. Kaya hindi na po ako nape-pressure dahil na-enjoy ko na lang talaga siya. Thank you po. Ayan. Hello po, my name is Mitzi Josh. And yung experience ko po sa Clash Arena, sa loob ng Clash Arena, halo-halo po kasi siya eh. Talagang pag nandun ka, yung naghahalo yung kaba, and at the same time, sobrang lamig po kasi sa studio. And yung wardrobe din, iba din, grabe, halo-halo. And iniisip mo pa yung performance mo and yung lyrics at the same time. Pero sobrang saya po kasi before joining the Clash, nakafocus po talaga ako din sa acting. And I can say na before joining the Clash, hindi ko pa masyadong kilala yung sarili ko as a performer. And after the Clash, doon ko mas na-realize kung ano ko as a performer. And I'm really, really thankful na binigyan po ako ng opportunity and nahanay po ako sa mga new Clashers and of course, sa mga Clashbackers po na sobrang gagaling and dapat nyo rin pong abangan. And kung may pressure po, in all honesty, talagang meron po talaga. Pero iniisip na lang po namin lahat na i-turn yung pressure na yun into good pressure para lalabas din po siya sa performance namin. And lagi namin iniisip na although it's a competition, at the end of the day naman, kami-kami lang din naman po ang magkakasama. And talagang na-enjoy lang din po talaga namin yung competition. And talaga naging friends kami. Tama po yung yung sinabi ni Marian. At nakahanap din ako ng second family, which is my new Clashmates. Yeah, thank you so much po.
So, hello po, I'm Divine Camposano. To start off po, big fan po talaga ako ng The Clash ever since. Gaya po niyan, yung kaya ng Kuya Jong Madaliday po. I've been into their shows po, like mall shows. Minsan po, hihilain ko po si Mama at aayain ko siya na mapunta tayo sa mall show nila Kuya Jong kasi idol ko sila. And, sobrang na-enjoy ko po yung feeling na nasa loob ako ng Clash Arena kasi dati po, it was just a dream. Parang yung na-realize ko na ang layo na narating ko, parang dati nanonood lang ako dito, tapos ngayon nakatapak na ako sa stage at nakasabay ko pa po yung mga singers na nilalook up ko po before nung bata ako. So, ayun, kahit po may pressure, hindi ko pa rin po nakalimutan na i-enjoy yung competition at yung company na ibinibigay po namin sa bawat isa. So yun lang po. Thank you so much. Ayan. Hello po, ako po si Scarlett Yape. For my experience po here in The Clash, I feel like I speak for everyone when I can say na halo-halo po talaga. Saya, kaba, but at the same time, proud po. Because nakapasok po kami dito sa The Clash and that is more than enough for us to be thankful here po. Here in The Clash Arena po, masasabi rin po namin na the pressure is on po talaga. Especially since for me, mga idols ko po, makakalaban ko po in The Clash Arena. And masasabi ko po talaga, nakakakaba. Pero, mai-inspire po kayo na mas gawin yung best niyo. Because at the end of the day, you're all just singers trying to improve. So, ang masasabi ko lang po talaga is to make every moment count. From rehearsals, practices, to the mismong event na po talaga. We savor every moment. And we do it all for the glory of God. Ayan lang po. Hello, good afternoon. My name is Adele. The experience, well, hindi na po ako bago sa contest stage. I've been joining competitions since I was younger pa. But with Clash Arena, it feels different. I feel like I'm a beginner when the feeling is not new to me. So, it's something that excites me with Clash because kaya ko pa palang ma-feel na I'm a newbie. Pwede pa pala kahit experience ka na, kahit tenured ka. May natutunan ako and I think I'm gonna keep that for the rest of my lifetime. The pressure, kahit saan po yan ang larangan, the pressure will always be there. But again, I'm grateful to be part of this toughest, sabi nga po ni Ms. Lani, the toughest season by far ng The Clash. I'm honored and privileged to be part of this season kasi to be able to be rubbing elbows with this experience, sorry, hindi galing sa akin yung term, the veterans. Nagra-rub elbows ako sa kanila when pare-parehas kami ng, almost the same kami ng intensity ng experiences sa competitions. And they're all humble. Dapat nga ipe-pressure nila kami, but it's the opposite. They lift us up. They boost our confidence, our morale. That it's okay to feel whatever we feel. What's important is we prove ourselves through our music. So, maraming salamat Clash, family, sa ating panels, and sa ating Clash Masters. Totoo po yun, talagang binuboost nila kami right before we start singing. So, this is an experience for a lifetime na ikikip ko. So, thank you so much po. Magandang hapon po. Hi, hello. Angel Oxino. Ako po si Venus Malabelio. And doon po sa tanong ninyo kung kamusta po yung experience ko sa The Clash Arena, one word po, world class. Ay, grabe yung, umirat talaga ako. Kasi kung napanood niyo po yung aming grand opening, two words, world class. Sorry po. World class po siya, and kagaya din po ni Adele, galing na rin po ako sa iba't ibang singing competitions. At ang masasabi ko po sa The Clash, yun nga po, world class siya, and talagang bagong experience for me. Ayun po, gusto ko pong i-congratulate lahat po na bumubuo ng The Clash. GMA po, maraming salamat sa opportunity.
And yung pressure po, siguro po, kay Lord po ako na-pressure, kay Lord. Kasi po, i-share ko lang po, I am a PWD. I have a hearing disability po sa aking left ear. I am, every time I sing, pero ngayon po, naka-hearing aid din po ako. Kasi nga po, kagaya po ni Miss Lani, partially deaf po yung aking left ear. Pero, at may mga pagkakataon po sa buhay ko na parang ayoko nang kumanta kasi mahirap po siya, challenging po siya as a singer. Pero there was this one time na nag-pray po ako kay Lord na sabi ko po sa Kanya, para po ba saan talaga ako? At bakit niyo po binigay sa akin tong disability na to? Kasi po, gusto ko na pong tumigil sa pagkanta talaga. And then one time nag-scroll po ako and then lumabas po yung The Clash audition. Ayun po, parang sinagot po ni Lord yung prayer ko na para dito ka. Para ipakita mo yung talent mo na kahit may disability ka, kahit na PWD ka, parang hindi dapat maging tawag dito, maging obstacle yung pagiging PWD ko. So, I am very excited po na ipakita po yung talent ko sa inyo. And of course, I'm also representing all the talented PWDs nationally and internationally po. So, maraming salamat po sa inyo. Hello po, I'm Carlos Florentino Flores. So my experience so far sa Clash, this is my first time being on television. So like the experience really was such a roller coaster ride for me, especially since I'm new to competitions also. I'm not really the type na kasing veterans na nila Ate Adele, nila Ate Venus, and the other Clash backers here. So, yung simula talaga nung auditions, callbacks, tapings, rehearsals, everything was such a new experience to me. And honestly, it was less pressuring and more on-inspiring yung feeling being part of this group, such an inspiring and talented individuals. Especially yung Clash backers and yung mga bago, sobrang nakaka-inspire yung level ng talent nila and yung trabaho na linalagay nila sa craft nila. So, honestly, yun palang panalo na kami lahat. Being able to perform with such amazing people is such an experience to me. So, I'm just grateful for GMA for letting me be part of this amazing group. Yun lang po. Thank you so much. Hello, maayong hapon sa tanan. I'm John Echevarria from Cebu. My experience has been insane because I never really considered myself as a contestero, like being in a singing contest alone. The thought of that scares me. And then being in the Clash pa, like that's crazy. The influence that the Clash, GMA's The Clash has sa buong Pilipinas, sa buong mundo. That's intimidating for me, but the fact na napasok ako dito sa The Clash is sort of a validation for me na like John, you're good enough. You should break that wall and like pursue that thing that you love always. And you know, being in theater has helped me naman to be confident, to be a good singer, but in a competition setting po talaga, it's something the idea of that really just intimidates me. But being in The Clash so far has been insane in a good way kasi dami kong na-meet ng mga sobrang talented na mga singers dito, and then it helped me have this mindset na you should go for it because you are here for a reason and you should tawag dito, padayon lang ba? Laban lang. So, sa pressure naman, grabe yung kaba. Grabe yung version na kaba dito sa The Clash. But, it has been, na-enjoy ko lahat. Sobrang na-enjoy ko lahat, and then, I'm excited what's to come. And so, thank you so much.
Hello po, ako po si Jason Rafael from Las Piñas. So, first question po, ano po yung experience sa The Clash Arena? So, as a super introverted person po, like, kung merong outside the comfort zone, parang sa akin, parang doon na sa pinakadulo ng comfort zone, parang ganun. At sobrang lala po ng experience since I'm honestly, I'm not comfortable in my own skin. I'm still learning to like myself, to love myself. So everything is just so nakakabaliw siya. Pero sobrang thankful ako sa The Clash for giving me this opportunity. Because ito yung isa sa reason na na-help kong i-conquer yung sarili ko. Because I know po kasi sa sarili ko na may talent ako sa pagkanta. Kaya ko mag-perform sa stage. So, talents are supposed to be shown. Talents are supposed to be making people happy. And alam ko sa sarili ko na kaya ko yun gawin. So, sobrang thankful ko sa The Clash na meron akong ganitong opportunity to fight my inner demons, my inner saboteur. Yung parang hindi mo kaya yun. Alam ko sa sarili ko kaya ko at ginagawa ko to para sa family ko, especially sa papa ko na naniniwala sa akin from day one. And sa mga kuya ko na nandyan din sumusuporta at naniniwala. Kung kilala nyo po yung Tokomi Brothers, yung kambal po na nagpa-prank, ganun po yung kakapal ng mga mukha ng mga kuya ko. So kung i-compare po ko doon, sobrang, Di po ako makikilala. Kapatid mo yung kambal na mga makakapal na mukha na nakulong dahil sa bomb joke. So gusto ko pong ma-prove sa sarili ko na kaya ko din. Kasi kuya ko, yung isa ko pong kuya na kambal, sobrang introverted din po siya. And it helped him change to be more extroverted. So sa akin po, since kaya kong kumanta at mag-perform, gagamitin ko po yung The Clash Arena and sa mga kasama ko, kukuha ko ng lakas sa kanila na ma-conquer ko yung fears ko to finally be able to like and love myself and perform better sa lahat po ng audience. And sa ano naman po, sa experience ko po with The Clash backers, siyempre, mga veterans na po yan eh. Hindi naman veterans like old, parang gano'n po eh. Parang yung experience nila sa stage, since ako po kasi, first singing competition ko po talaga siya. So, ever. So, even like, hindi sa TV. So, sa songwriting po kasi ako talaga nagsusulat po ako. Nag-grand champion ako before. So, ako po, singing is not, parang, hindi ko siya, feeling ko, hindi, parang pang songwriting lang ako, ganun. So, nandyan sila, parang, paano ko lalabanan yung, basta po, abangan nyo na lang kasi sobrang lalabo ng mga mangyayari. Pero, thank you po. Hi, my name is Leon Verdeloso. I'm from Mindanao, Hingaog City, Misamis Oriental. Dahil po sa The Clash, marami po akong na-experience po papunta dito galing sa Mindanao. Marami pong akong na-meet, like mga new Clashers and mga Clash backers. And kaya ayun po, may na-experience din po ako, yung mga gastos and pagod po. Yung mga gastos and pagod. And I'm also thankful sa dad ko kasi po sinamahan niya po ako dito. And nakaawa din po ako sa dad ko kasi po senior citizen na po siya. Kaya, ayun po. And sa mga Clash backer naman po, I feel so pressured po kasi po may mga experience na po sila. But aside from that, ang na-feel ko po is excitement and mga happy feel po. Ganun. Ayun po. Yun po. Thank you. Hello po, good afternoon. My name is Lay Atienza and I'm from Davao, Bisaya po. So, with my experience, sobrang bago at saka grateful ko po. Bago, it's because before po ako nag-move here in Manila, I'm from Davao. So, ang arena po na pinaglalabanan ko dati is more on karate po because I'm a black belt. So, that's what I do for like 10 years. But, sample po, mamaya na po. Pero,
Like, pero kumakanta po talaga ako sa bahay lang. Sa bahay ng tita ko mostly. Pero, ayun po, sobrang bago siya na Clash Arena na naman yung naharapin ko. But at the same time, sobrang grateful kasi nga po kakasabi ko lang na kaka-move ko lang dito. Tapos parang 2 days after, nakita ko lang po sa TV na may audition. So pumunta ako ng GMA. And then, ayun na, call back. And then, andito na po ako with the new Clashers and the Clash backers, of course. And then, for yung sa pressure po, syempre, nasa utak lang po natin yan. Madalas po yung sinasabi sa amin kasi sa karate. Pero dito po na-feel ko po talaga siya, yung nanginginig na po yung kamay ko sa lamig, sa studio. Tsaka, syempre, kinakabahan po kasi maraming tao yung nanonood sa'yo. Like, ikaw lang dyan sa gitna. Pero, at the same time po, sa lahat, syempre, sobrang ganda po ng opportunity na to. Hindi lang po sa amin, sa aming lahat. And yeah, again, grateful for everyone po sa The Clash Masters, mga judges po. Yeah, that's it. Thank you so much. Thank you. All right, I think that wraps up our Q&A portion for our Clashers, our Clash backers and our new Clashers. It's great to know